Marie, hanggang kailan mo kukonsintihin ang mga maling desisyon, anak ng kapatid mo? Alam ko, nauunawaan ko, ate ka. Dugo ka. Pero anak, hindi matutuwid ang isang pagkakamali ng pananahimik lang. Ng pag-oo lang. Sorry again, Tony and Marie. Ako ang naging nanay niyo. Pinili niyo maging nanay. At kung sa pagsasalita ko, masaktan ko kayo, patawad na agad. Pero people need to know the truth. Hindi man lahat ay madetalye ko. Dahil may mga sensitibo pa. Pero at least malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Kung bakit ka nag-decide to. But to Marie, I salute you. I salute you bilang isang kapatid ni Tony. Alam ko yung pain na tuwing tatawag ka sa akin, iiyak ka. Dahil alam ko yung bawat bato ng maling salita, ang maling kwento sa kapatid mo, ay dinudurog ka. Same as with me. Same as with us. Sa'yo, Jansky, magkikita tayo. Maghaharap tayo. Sa tamang lugar. Sa tamang panahon. Pero alam mo, ganong ka maawain si Tony. Despite of what happening, ikaw pa rin ang editor niya. Pero yes, galit ako. Pero tinitingnan ko pa rin yung aspeto na katulad kay Tony na sino ba ako para magdesisyon eh. Hindi naman ako ang biktima. It's not about sa haba o ikli ng pinagsamaan. It's all about the respect, trust, and love to each other. Sa'yo, Papi, isa ka sa mga pinagsasabihan ni bully ng mga shits niya kay Tony, but yet, hindi mo sinabi kay Tony. Sabi ko sa inyo, kung may problema kayo sa isang tao, normal mapag-usapan nyo ang isang tao sa isang pamilya o sa isang grupo. Normal yan eh. Pero yung paulit-ulit yung pinag-uusapan, yun ang hindi normal. Kasama niyo pa sa bahay. Kasama nyo sa bahay, pinapakain kayo sa palad niya, binibigay ang lahat ng gusto nyo. Eh, nakakaputang ina talaga. Labas ka, labas. Labas ka. May mga tanong ba dyan? Bago ako pumunta kay Tony. Tanong daw ba? Magkano? Parang dagat naman kasi. Isa-isa lang naman yung ano, yung... Ganong kasakit kay Tony na pag-usapan nyo siya na patalikod na hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses, apat na beses, 10 beses, kundi pa ulit-ulit yung ginagawa. Since naman nagkaka-meeting kayo, at sinasabi ni Tony kung ano ang mga gusto nyo sabihin nyo sa kanya ng direkta. And hindi nyo pwedeng i-deny ito, dahil lahat yan naka-record, yes, ako nagputos. Syempre,
sasabihin ng mga abogado niya, pag in-upload nila yung wiretapping, o kahit mag-wiretapping kami, kaya namin lusutan yan. Okay? Kahit mag-wiretapping kami kung kinakailangan, pero yan ay nire-represent sa korte, hindi sa SOCMED. Meron na kayo, siguro nagawa na ni Tony sa inyong lahat, nagawa na ni Tony na matulungan niya kayo in sense of tulungan kayo in popularity, nagkaroon na kayo ng kanya-kanya yung sahod sa YouTube na pwede nyo pagsimula, pero please lang, tama na ang drama, huwag nyo nang gamitin si Tony, at ang pagpapaalisan nyo nito just to earn subscribers, just para sa views. Gumawa kayo ng content ng makatotoo, gumawa kayo ng content na positibo, na tatanggapin ng mga tao, hindi yung content para gumamit ng ibang tao. Kung talagang lahat kayo, kung talaga ang mahal, totoo ang sinasabi nyo at hindi ng popularity at mula sa puso nyo, mag-content kayo ng inyong mga saloobin na hindi kayo nagmo-monetize. Sa akin ano yung aki. Unang na magkakaroon nila. Alam mo, ang toxic ng Toro Farm, isa nag-comment ng mas toxic ka po. Kasi normal lang to, huwag tayo magmalinis nito. Lahat ng pamilya may issue. Ito pa kaya hindi magkakadugo, nagsama sa isang bubong. Huwag na tayo magplastikan at maggagawa at mag-ululan dito. Lahat tayo may issue sa pamilya natin, baka mas matindi pa mga issue nyo sa pamilya nyo, nakadugo nyo pa. Si DJ Cha, hindi ako okay. Kay DJ Cha, hindi ako magko-comment dahil si DJ Cha umalis at nagpaalam ng maayos kay Tony. Ngayon, kung magbabackfire siya sa sarili niyang pinsan, ay kayo na po ang huhusga doon, hindi na kahit sino man. Okay? At Bully, tatanungin nga pala kita. Tama ba na yayain mong mag-drug si Papi? Sabi ko sa inyo, demanda nyo ako. Sasagutin ko lahat sa korte yan with witness and evidence. Hindi ako tanga at hindi ako baguhan sa SOCMED. Na uupo dito live at titirahin kayo na wala akong hawak na ebidensya na pwede ko i-represent sa court. Ngayon tatanungin kita, Bully. Siyempre, magla-live ka mamaya with monetize. Makahawin pa eh. Oo. Totoo ba? Ang sakit, no? Nasasaktan din ako eh. Kasi, siyempre, kahit pa paano si Bully napamahal din sa akin eh. Kaya lang nalaman ko to eh. Ba't kailangan mo magyaya magdroga si Papi? Yan ang isang dahilan, malaking dahilan. Kung bakit si Tony mas gugustuhin pa niya maghiwa-hiwalay kayo kaysa magkaroon ng Toro Farm na ikasisira din naman niya ng pangalan niya at ikadadamay ng mga inosenteng bata dahil sa mga droga-droga na yan, putang ina. Sabi ko sa'yo, ahamunin ko kayo eh. Ahamunin ko kayo, idemanda nyo ako, pagkatapos sa demanda, abogado ko na ang bahala na magkakaroon tayo ng drug test. Hindi ihe. Kasi madaling mabura ang drug sa ihe. Nakukunin sa cuticle ng buhok nyo, na ilang hibla ng buhok. Dahil yan, kahit na naka 3 months, hanggang 3 months, 4 months, or 5 months ka pa na hindi nakakagamit, makikita pa rin ang residue dyan.
Bago nyo ako demanda ng libel with moral damages, patunayan nyo munang may mga moral kayo. Tama na ang drama po. Alam mo yung ano, yung di man lang na kayo magkabalikan as Toro family. No, that is child abuse. Kay yun na. Okay? And then ito, para rin sa mga finances na tingnan nyo, nagtatransaction ako, di ba, habang nagla-live. Ganun lang talaga yun. Alam nyo, regarding naman doon sa mga finances, na mga naiwan nyo, huli ibalik mo na yung cellphone ni Tony na pinahiram niya sa'yo. And, to Kent, pakibayaran na rin yung utang mo kay Papi kasi kailangan ni Papi para sa anak niyang si Happy. Alam niyo yung mga obligasyon yung naiwanan at nakikiusap po ako na ayusin niyo, ibalik niyo ng tama. Oh, bago kayo tuloy maghiwalay. Bago kayo tuloy maghiwalay. What if one time, ang gawin niyo na lang, mag-close door meeting kayo with Tony, kayo mga Toro family, and then mag-ayos kayo maghiwa-hiwalay na wala nang gamitan. Wala nang gamitan, wala nang iiyak, wala nang drama, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang nawawala. Kundi wag kayo maggamitan, maghiwa-hiwalay kayo ng maayos na mag-content kayo. Mag-content kayo ng inyo. Pangalawa, bully, alam mo kung gaano kami minahal ni Tony na ultimong yung Facebook na yan na may 400 plus followers ay hindi sa'yo. Kundi yan ay originally kay Papi. Kay Papi, ibalik mo na rin. Ano ka ng sarili mo ng iyo na alam mong solidong iyo, be. Payong ina yan. Para at least walang maibabalik sa'yo na ay hindi naman ano yan, ganyan yan. Teka lang bago ako mag-ano kay Tony. At sa'yo, Tony. Tama na. Tama na, Tony. Yung pagmamahal na binibigay mo sa mga tao na pulido. And don't expect anything in return to them dahil hindi lahat ng tao ay may katulad ng puso mo. Huwag mong paulit-ulit hayaan saktan ka. Huwag mong paulit-ulit hayaan na durugin ka. Tandaan mo, you represent Tyronia. Tyronia, nire-represent mo ang magiging buhay. Actually, alam nyo, huwag kayong mag-alala. And read between the lines na lang ang gagawin nyo, magtatanong pa. Magkakakain po tayo ng iodized salt. Siyempre, hindi lahat-lahat
Isasabihin, kasi pero yung mga sisaylang pa. Yes, syempre mag-iiwan ka ng alas para in case na magkaroon ng kortihan, edi may hawak kang alas. Kasi ganito yan, okay? Naiintindihan po namin kayo na lahat ng buong kwento ay gusto nyo marinig. Actually, itong sinabi ko sa inyo, 1/4 na lang ang natitira sa buong kwento. 3/4 nito ay nilabas ko na. Okay? Ngayon yung 1/4 na yon, yun yung mga bagay na i-represent namin sa korte. Tiran nyo na muna po kami ng alas pag nagkademandahan. Sana maunawaan nyo yun. Kayo, nakikinig lang po sa mga nangyayari, nanonood sa mga nangyayari sa amin. Kami po may posibilidad na humarap sa korte. Andun ho ba kayo sa korte? At pwede nyo ho ba isangga ang sarili nyo sa korte kapag inilabas kayo 1/4 ng buong kwento? Makontento na tayo sa 3/4. Detalyado na yan, no? Diba? Hindi naman ho kayo ang mamumblema, hindi naman ho kayo magbabayad sa abogado if in case, kundi ho kami. Sana yun na lang, respect ka. At least kahit paano, nagkaroon kayo ng idea. May din naririnig ka naman, ikaw na magsabi. Oo nga. O, hindi yun, o sabihin mo. Diba? Naririnig, si tatay kasi mahihain yan eh. Yung gusto niya yung ikaw na lang magsabi, my dear. Sada Hidyasan, hindi ako ho galit. Galit na galit ako sa mga nangyayari. Alam nyo si Yaki, actually, pinag-aralan ko ang strategy ni Yaki. Si Yaki, kada may mangyayari sa Toro family, kasi nga pangit siya. O yan, walang libel yan, Yaki. Kahit na magdemandahan tayo, talagang pangit ka. Puking ina, ang libel papasok yan pag siniraan mo ang isang tao na walang katotohanan. Eh, pangit ka. Yun ang totoo. Di ba sabi nga nila, ang katotohanan na magpapalaya sa'yo. Yaki, pangit ka. Sausawero ka. Malaya ka na. Ganun lang. Si Yaki walang gagawin yan, kundi sumausaw lang ng sumausaw yung batang yan. Wala na siya, wala namang walang bilang. Ba't pagbibigyan pa natin ng bilang, di ba? Ang gagamit mo ito. No, Mayra, okay lang ako, chill lang pa yan. No, I'm okay po. Sa akin, pag may nagsabing butanding, may nagsabing Dabiana, may nagsabing mataba, lumba-lumba, balyena. Walang alibel doon. Totoo yun. Ba't tabako nung gagawin ko? Yung mga baby fats ko pa ba? O yung matatandang tabako pa ba sa katawan na mag-a-adjust sa mga sinasabi nila? Siyempre, hindi. Tanggapin mo yun. Totoo yun. Yun eh. Ba't ako mag-aano ng libel? Totoo naman. Ang libel, papasok yan kapag walang katotohanan. Di ba? Ano yan? Ano yan? Ano yan patingin? Hindi ko nabasa. Diba? Yun lang yun. Anyway, sa lahat ng issue, again, sabi ko nga ready na ako. Tony, sorry. Kasi ang worry ni Tony, Nay, baka masira lalo buhay nila. Nay, pero I think kailangan nila ng action bilang isang ina ko na matuwid sila in SOCMED since sila naman ay nagpapalapad sa SOCMED, nagpapaawa sa SOCMED. Kumbaga naloloko yung tao sa SOCMED, doon tayo sa katotohanan. Ay saan sinabi ko kay Tony? Basta totoo kahit ikasira mo, aminin mo. Aminin mo. Kapag totoo. Pero pag hindi, di puta magbanatan tayo. Ganun lang po yun. Sana rin maunawaan nyo rin, dahil nakasaksi ako kung paano nalugmok si Tony dahil sa pagmamahal niya sa mga nakasama niya sa buhay. Nakita ko ang bawat iyak, ang bawat higpit ng yakap niya sa akin bilang isang ina
Dahil sa mga durug na durug po kami. Hindi lang namin pinahahalata kay Tony. Ang hirap po kasi ganito eh. Yung durug kami mag-asawa pero kailangan namin mapakitang strong kay Tony dahil umaamot siya sa amin ng lakas, kumakapit siya sa amin. Paano siya kakapit sa bisig namin? Nung mga araw na dapa siya, kung alam niyang walang tibay yung bisig na kakapitan niya. Ganun lang po kasimple to. At sa inyong lahat, na gumago kay Tony at may planong pagkaisahan si Tony, putang ina niyo pong lahat. Gawin niyo na po now na. May mawawala kay Tony, may papalit. Sabi ko lahat hindi namin mapiplease. Pero husgahan si Tony o kami ng below the belt, ay iba na ho yun. Unang-una, wala ho kayong karapatan na gawin iyon sa amin. Dahil kami ay sa totoo lang. Shoutout sa 30K na nanonood. Alam mo, isa pa to eh, okay? Isa pa to eh. Ang nangyari kasi kay Rob at kay Tony, nagkaroon ng sulsulan doon sa loob mismo ng Toro family. Nandun yung puntong, ang betrayal na pinost ni Rob ay hindi para kay Tony yon. Ang pinost ni Rob na betrayal, according to Rob, na sinabi sa akin na nag-usap kami, para doon sa mga taong walang ginawa kundi sumulsul sa kanya dahil sahuran sila. Medyo din si Tatan. Kasi akala nila na wala si Tatan. Si Tatan, syempre, nandun pa rin. Sa ngayon, yun lang po ang aking masasabi. Sorry kay Tony, sorry kay Marie, at kailangan ko kasing i-real talk kayo.